So guys, ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung papaano ko ginawa itong napakaganda natin na swirl na royal icing flower. So guys, ito na muna yung ating content for today. But anyway guys, I just wanna say thank you sa lahat ng mga nanonood ng aking videos, sa lahat ng mga subscriber ko. Thank you so much. Ayan na. So guys, yung ating tutorial for today is all about royal icing na itong ating napaka-colorful at napaka-beautiful na royal icing flowers. Ayan. Okay. So, without further ado, let's start. Huwag na nating patagalin pa. Let's start. So, meron na ako dito na royal icing mixture na kinulayan ko ng pink. Okay. Since nakagawa na ako ng blue, yellow, red, at saka orange. Ayan. Yung gagawin ko naman is pink na, di ba? At of course, gumamit ako dito ng Petal Tip 104. Itong mga ito, yung size na ito ay, ang ginamit ko na Petal Tip is 104. Ayan. Pero pwede kayong gumamit ng kung anong size ng Petal Tip. Kung gusto niyo na mas malaki pa nito, pwede po yung malaki-laki na Petal Tip na ito. At saka pwede din kayong gumamit ng Petal Tip 101. Ayan. Teka, saglit lang. Okay, so ito yung ating Petal Tip 101, yung ating maliit. Kung gusto ninyong gumawa ng maliliit para sa cupcakes ninyo. Ayan. But, first, ang unahin kong ipapakita sa inyo ay ito. Okay, gumamit ako dito ng Petal Tip 104. At saka yung ating, of course, yung ating wired na base. Ayan. Ito yung ating base ng ating royal icing na ito. Okay? Ito yung ating wired. Meron din ako ditong toothpick na base. Ito. Okay? Ito yung para sa medium ko. Tapos, yung sa toothpick na ganito is para sa yung pinaka-cute, yung pinaka-maliliit na royal icing ko, yung pwede sa cupcakes or pwede din sa kahit anong cakes na basta maliliit siya. Ito yung base para sa maliliit ko na royal icing flowers. Okay? So, itatabi muna natin itong ating magandang bulaklak dito. Ayan. Okay, itabi natin siya dyan. At ito na yung ating base. Ito yung ating gagamitin. Kasi nga, para nga dito. Ayan. So, napakabilis lang nito guys. But make sure na yung inyong consistency ng inyong royal icing ay nasa medium consistency. Huwag po yung masyadong malambot at huwag naman po yung masyadong naparami ng powdered sugar. Kasi mahihirapan kayo. Masakit yun sa kamay ninyo. Lalo na pag pag ganito na, pag squeeze ninyo sa inyong pastry bag. Okay, so yung technique ko dito para mas mabilis lang is, ganunin ninyo, tapos iikot ninyo ng bahagya, para pag squeeze ninyo ay tuloy-tuloy na yung paglabas ng inyong royal icing dito sa ating petal tip. So, napaka-easy lang po, mabilis lang. So, first, ganito lang po yung gagawin natin. So, syempre, nakaslanting po yung ating tip. So, dito po yung, ano bang tawag dyan? So, dito po, nakaslanting. Basta ganito. Ayan. Make sure na ma-cover natin yung sa gitna. Okay. Tapos, iikot natin ng bahagya yung ating flower base. Ayan, yung base po yung iikot natin. Wag po yung ating petal tip. Wag po ito yung iikot natin. Dapat i-practice ninyo yung kamay ninyo dito kung paano mag-ikot nitong ating flower na yung base natin. Okay? So, i-practice ninyo kasi yan po yung mag-iikot dyan. Ayan, para maikot, para magawa natin itong magandang bulak na ito. Ayan. So, ganito po siya guys. Pag inikot ninyo siya ng bahagya, ayan, pa-inward po siya. Papunta po siya dito. So, pag paikot ninyo ganun. Okay.
Ayan. Papunta po siya dito pa inward. Kasi pag pag pa-outward ganun, may posible po na mahulog yung inyong mahulog at hindi nyo na siya mahawakan. So pa inward po ganun. Okay, so ganito po yung itsura ng ating swirl na royal icing flower. O diba, mabilis lang at napakaganda. Pwedeng ito yung una ninyong i-practice kapag hindi pa kayo masyadong gumawa ng inyong mga roses na royal icing flowers katulad nito. Saglit lang. Ayan. Ito yung ating large na royal icing flower. Ito yung ano natin na ginawa na isa natin na tutorial. At ito naman ay yung medium ko. Ayan. Toothpick po yan. Okay. Yan po yung medium. At saka kung ikumpara natin siya dito, medyo maliit ito. So, ayan. Okay. Okay. So, ngayon naman ay uulitin natin para makuha nyo talaga. So, first, i-practice ninyo yung kamay ninyo na iikot yung itong ating base. Ayan. Kung paano siya iikot ng ganun. Pa-inward po siya. Or kung, depende kasi yun kung left-handed kayo or right-handed. Kasi ako right-handed ako eh. Ayan. So, technique, again, inikot ko yung aking pastry bag, diba? Ayan. Iikot mo lang siya. Tapos, ganyan. Okay? Para pag-squeeze ninyo dito sa ating royal icing mixture na nasa ating pastry bag ay tuloy-tuloy po. Kasi ito kasing paggawa nito ay dapat tuloy-tuloy. Kasi pag huminto ka ay mapuputol po yung ating paggawa. Hindi na po siya yung dire-diretso na pabilog, di ba? So, okay. Uulitin ko. Dahan-dahan lang para magkuha ninyo. Okay, make sure po na ganon. Okay, tapos dahan-dahan na iikot yung ating base. Ganyan. Okay. Kung gusto ninyo na idagdagan pa siya ng ikot hanggang sa matabunan na itong base, ay pwedeng-pwede po. Okay, pero sa akin hanggang 3 layer lang siya. 1, 2, 3. Okay? Hanggang 3 layer lang siya. Tapos, pag nilagay na natin to sa ating cake, ay doon na kayo magdagdag ng leaves. Ayan, dagdagan ninyo ng leaves. Okay? Tapos, ilagay ninyo sa inyong styrofoam. Ganyan. At patuyuin. So, ano naman siya? Sa pagpapatuyo, ano lang siya? Air dry lang siya. Matutuyo yan kapag tag-init. Kapag tag-ulan naman po guys ay medyo matagal-tagal yung pagpapatuyo. At kapag malamig ang panahon ay may tendency po siya na mag-moist at hindi po siya matutuyo, no? So, prefer ko na gumawa nito kapag hindi po siya umuulan. Okay, so again, uulitin ko. Ayan. Tapos, iikot mo lang siya. Dapat dire-diretso yung pag-squeeze ng pastry bag. Ayan. Dire-diretso lang po para hindi po siya maputol. Kasi, ipapakita ko sa inyo kung bakit dire-diretso. Kasi, kapag naputol po siya, yung pag-squeeze ninyo ng inyong pastry bag, ganito po yung kalalabasan. Ayan. Saglit. Okay. Make sure na linisin po palagi yung inyong petal tip para malinis yung inyong gawang flowers. Okay. For example, naputol yung pag-squeeze ninyo sa pastry bag ninyo. So, ganito lang. Ayan. Tapos, naputol. Ayan. So, diba?
So, naputol siya tapos hindi pa siya magandang tignan. So, pwede ninyong idagdag tapos dagdagan ninyo ganun. Okay, ipagpatuloy. Pero makikita ninyo, ayan, may na siya, may gap na siya dito. Ayan. Diba? May gap na siya. Hindi katulad ng ganito na dire-diretso yung niya. Okay? Pero maganda pa din naman siya. So, don't worry. Lahat naman po ng mga bulaklak ay hindi perfect. So, maganda na din siyang tignan. Ayan. Okay. So, tapusin ko lang itong panglima. Tapusin lang natin yung panglima. Okay, pag sanay na kayo ay mabilis na lang. Dire-diretso na yung pag-ikot ninyo at mabilis na. Ayan. O, diba? So, mabilis na lang siya. Ayan. Ayan. So, kung gusto ninyong gumawa ng maliit, yung maliit po, yung petal tip 101, okay, exchange lang natin yung ating tip. Ito yung ating 101, petal tip 101. So, ilagay lang natin dito. Ayan. Tapos, yung gagamitin natin is itong base na ito, yung sa ating toothpick. Ayan. Pwede kayong gumamit ng kung anong base. Pwedeng wired, yung floral wire ninyo. Pwede din yung toothpick. Ayan. Okay. So, ito yung petal tip 101. Yung mas maliit. So, pwede din kayo ditong gumawa ng maliit. Ganito. O, diba? Ang cute niya. Ang cute niya. Maliit siya kasi, diba? Ayan. O, diba? Nakita ninyo. Ang liit niya. Super cute. Ilagay natin siya dito. Okay? Again. Pero ito mas, ako dito sa pag-ikot. Hindi ako masyadong, talaga dito, mahusay sa pag-ikot nitong toothpick. Kasi, hindi kasi siya talagang, parang hindi ako masyadong komportable sa pag-ikot. So, again, ulitin natin. Ganito po siya. Ayun. O, diba? Super cute. Pwede niyo siyang ilagay sa cake ninyo. Ayan. Kung gusto niyo pa naliitan, ito, napaka-cute ng maliliit na royal icing flowers. Ayan. Dahan-dahan lang. Okay. O, diba? Yung kaibahan po ng ating small at saka yung ating nasa wire. Ganyan po siya. Okay. Tapos, patuyuin lang natin siya overnight. Pero pag po siya, mainit po yung araw, mabilis lang po siyang matuyo. Ayan, napakabilis lang. Okay. So, nakuha niyo na ba, guys? Ito na yung ating napakaganda na royal icing flowers na swirl. Ayan, tinawag ko siya na swirl. Kasi paikot siya eh. Ayan. Okay. So, ito na muna yung ating content for today. Thank you for watching, guys. I hope natulungan ko kayo. Don't forget to give a thumbs up. At sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe. And thank you so much for watching again. Have a wonderful day, everyone. Goodbye. Mwah.